Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa programang DZRH, Usapang Legal with yours truly. Ako po si Attorney Cam, na mapapakinggan every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Kamusta po kayo? Kamusta yung mga kababayan nating mga OFW? Kamusta ang celebration ng Chinese New Year? Ano ba yung sinasabi? Kong Hei Fat Choi? Kong Hei Wat Si? Si Mr. Pecho magaling dun eh. O, nakakain na ba? Nakatikim na ba lahat ng tikoy? Anyway, sa mga kababayan nating mga OFWs na nakatutok sa atin, para sa inyo po itong topic na ito dahil alam ko kayo po ay mahilig na bumili ng mga properties sa Pilipinas, mag-i-invest, bumili ng lupa, bahay at lupa, condominium, apartment, lote, o kaya naman kung ano-ano pang mga real properties no, na pwedeng bilhin. Tandaan, ang real properties po, good investment in the sense na ito po ay hindi nagdi-depreciate. So, tumataas po ito, no? Kung halimbawa naman, mga sasakyan ang gusto nyong bilhin, so medyo nagdi-deplete po yun, nagdi-depreciate po yun. Nagdi-deplete ang value niya. So, sabi nga nila, walang talo sa mga lupa, no? Tsaka sa mga house and lot, mga real properties. Ang iba naman, no, ang sinasabi, ay ano yan, liabilities yan kasi babayad ka lagi ng amilyar, babayad ka na kung ano, renovation, maintenance, etc. etc. Kung ito po namang mga properties na to ay pinapakinabangan, katulad ng halimbawa, habang wala kayo, ay pinapa-Airbnb ninyo, o kaya naman po ay pinapa-rent ninyo. So, Airbnb, sorry. Ano yung Airbnb? Ano ba yun? Airbnb. Airbnb pala. Palibasa Hindi ako mahilig sa Airbnb.
Sino ba yung Airbnb na iniisip ko? Anyway, so yun, pwede nyo po yung pwede pagkakitaan, magiging asset po yan. Pero sa pagmamadali natin, sa pag-invest natin ng mga properties, ng mga lupa, yung pagbibili, no? Minsan, dali-dali lagi tayo, nagmamadali. Tapos, minsan hindi na nagdo-double check. As a buyer, hindi na ine-exercise ang due diligence. Bili lang ng bili, basta magkaroon lang ng pirmahan, kasunduan, nang hindi nakukuha yung mga importanteng mga dokumento. Kaya bandang dulo naloloko tayo, no? Halimbawa na lang, kapag kakilala, ayan, kapag trusted mo ang isang tao, nagbigay ka ng pera, wala man lang kayong pirmahan, wala man lang deed of sale, tapos yung evidence lang na nag-deposit ka sa kanya, dahil nga tiwala ka pagkatas nung hinihingi mo na siya ay pumirma ng deed of sale, ayaw na, o kaya naman hinihingi mo na yung mga dokumento katulad ng mga titulo ng lupa, ayaw na ibigay. So dun po nagkakagulo. Remember, pag bibili po kayo ng mga property, kaliwaan lagi yan. Ano yung kaliwaan? So pirma, usually yan po ay nagpipirmahan sa mga notary office, no? Yung sa mga nagno-notary para diretso na. So pirma doon, kaliwaan ng bayad. Kung hindi man sa notary, napunta yan sa mga bangko, diretso na. O kaya naman, pumupunta sila sa isang lugar, no, na medyo private. Doon sila nagpipirmahan, sa kanila ipapanotarize, at saka pupunta ng bangko. Kaya naman, hindi man bangko, diretso na. Bye-bye properties, basta may money na. So, kaliwaan. Pero bago pa kayo dumating sa punto na kayo po ay magbebentahan, ikaw buyer, nasa'yo ang chance para i-check lahat ng mga dokumento, i-check lahat ng mga kinakailangan para makita yung property, sino ba ang nakatira. Baka naman nakikipag-deal ka doon sa hindi may-ari ng property, ay talagang luging-lugi ka. Alam nyo, mahirap po sa panahon ngayon yung tiwala lang, no, o yung trust lang, lalo na sa kaibigan, kamag-anak mo. Minsan mas masakit sa kalooban, lalo kung halimbawa kapamilya mo pa yung nanlalamang sa'yo, yung yung ginagancho ka, no, kung tawagin natin, no, binabalasubas ka or binabalahura. Sakit sa puso na mismong kamag-anak mo ang gagawa sa'yo nun, dahil tiwala ka. Pero sa realidad ng buhay, marami na po ang mga nabibiktima ng tiwala. Yan. Kaya dapat lagi kumonsulta. Ano ba naman po yung kayo po ay mag-consult sa mga real property lawyers, yung mga abogado, kapag kayo bibili ng property, mura lang naman ang consultation. So pagkatapos nun, at least malalaman nyo, may idea kayo, especially kung kayo po ay first time buyer, ng mga kinakailangan ng mga dokumento na kailangan ninyo para iwas sa mga dilema na maaari ninyong kaharapin. Delubyo talaga kapag nakaka-stress, magkakasuhan pa kayo. Dilema talaga kapag halimbawa hindi na kayo nagpapansinan dahil dun sa nasirang pagkakaibigan at saka yung nasirang tiwala na binigay sa iyo, no? At again, kadugo mo pa. Yung pa ang talagang manluloko sa iyo. Ouch, 'di ba? So, importante po again, exercise due diligence. Lagi naming sinasabi kapag kayo po mag-i-invest ng property, bibili ng property, o yung mga iba naman po na taga Manila tas pupunta ng probinsya. Kasi alam nyo, sa probinsya medyo mura-mura pa ang mga properties. In fact, ang mga bentahan sa probinsya, hektaryang lupa. Totoo po 'yan. So, kung hindi man hektarya, mga mababa lagi ang 1,000 square meters na binibenta. Dito sa Manila, 100 square meters ay na 'yon. Okay na 'yon. Kasi usually lower than that, mga 76, 75, 68, mga mababa na mababa na sukat, maliit na sukat. Yan ang mga bentahan dito kasi nga medyo maliit na yung mga cut
dito sa Metro Manila kasi siksikan ng mga tao at mahal na. So imagine yung 100 square meters dito, pwede mong bilhin yon sa probinsya ng hektarya 10,000 square meters. Would you believe? Kaya, ayan, no? Kaya dapat exercise due diligence. So kung kayo po ay bibili ng property, whether Manila or sa ibang bayan ng Pilipinas, pare-pareho lang naman po ang pagpaparehistro dyan, no? So unang-una, kailangan mas importante makita nyo po yung title, no? Yung titulo ng lupa, at kapag nakuha po ninyo yung numero, yung TCT number, kunyari Transfer Certificate Number, kaya OCT, Original Certificate of Title, makikita po ninyo, pwede po ninyong kunin yan sa LRA extension, no? Yung mga Land Registration Authority, o kaya mga Registry of Deeds na extension ng office nila, at makikita nyo kung ito po ba ay nakansela na o kaya naman ano ba ang history ng property na to. Doon po kasi sa Registry of Deeds na makikita yung history kung ano na nangyari sa property na kanina nagpasalin-salin, ito ba ay naisangla sa isang pribadong individual o kaya naman sa isang korporasyon katulad ng bangko o kaya ng mga financial institution. Makikita din po doon kung ito ba ay merong lease pendants, no? Ibig sabihin itong property na to, no, naka-attach pa ito sa isang kaso kung saan hindi pa pwedeng ibenta, hindi pa pwedeng ma-dispose itong property na to kasi maaaring managot ito doon sa isang kaso na kung saan involved yung may-ari ng property. So, makikita mo rin dito kung halimbawa itong property na to ay na-secure ba through extrajudicial settlement of estate, kasi titingnan doon kung meron pang 2 years, no, na parang extension or period of time para maghabol yung mga heirs na maaaring hindi nakasama dun sa settlement of estate o kumbaga na itsapwera, sabihin na natin, no? So doon makikita mo kung clean title. Yun talaga yan, clean title, no? At syempre, hindi lang yan, kailangan puntahan mo yung property. Double check kung sino ang nakatira. Baka naman ibang ano yan, no? Iba yung nakatira, iba yung possessor, tapos iba rin yung may-ari, no? So, importante na malaman mo yan. Pero ito muna, tanggap muna tayo ng Flash Report. Flash Report. Flash Report! Matapos na mag-anunsyo na tatakbo siya sa darating na 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas, ika-4 na impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte, inihain po sa Kamara. Ang buong detalye mula kay RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky? Magandang gabi, Attorney Cam. Isinampang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong gabi. Ang complainant ay si Attorney Nathaniel Cabrera at i-endorso ni Manila Representative Bienvenido Abante at Paulo Ortega. Ang grounds of impeachment ay kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, malversation of public funds, and other high crimes. Nakapaloob ito sa 69-page impeachment complaint ni Cabrera. Ang endorsers ay dumalo rin ng kanyang isinampa itong reklamo laban sa Vice Presidente. Ito ay tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garfield at base sa rules ng House of Representatives, ito ay dapat pang i-refer ni SecGen sa Office of the House Speaker, at ang Office of the House Speaker naman ang magdadala ito sa liderato o kaya naman ay sa plenaryo para mabasa sa order of business. Inaasahan, Attorney Cam, na sa Monday ay maisasama daw itong 4th impeachment complaint sa order of business ng Kamara at babasahin sa sesyon, at pagkatapos noon ay kung i-endorso ng plenaryo sa House Committee on Justice, magtatakda ng schedule para sa committee hearing ang komite
laban dito sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Pero kung matatandaan mo, Attorney Cam, ay hindi na inaalis yung possibility na ito ay ipatupad yung fast-track mode. Ibig sabihin, hindi na i-refer sa House Committee on Justice doon sa order of business at sa halip ay inidiretso na sa Senado para tuloy-tuloy ang gagawing pagdinig dito sa 4 na ngayon na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi nagpa-interview as usual, na hindi nagpa-interview itong 4th complainant ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero ulitin ko, siya ay si Attorney Nathaniel Cabrera. Siya ang nag-endorso o nagsampa na ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ito ay i-endorso ng 2 kinatawan, Manila Representative Bienvenido Abante at si Congressman Paulo Ortega. Yan muna ang latest mula sa Kamara, Attorney Cam. Ako si Mio Kiriguna, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Mil Kirgunan. Muli po ang ating flash report, ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, inihain na po sa Kamara. Flash Report. Flash Report! Mainit-init na talaga ang politika, no? Malayo pa ang eleksyon pero ngayon pa lang ramdam na natin ang politics, no? Dito sa Pilipinas. Anyway, sasantabi muna natin yan dahil ipagpapatuloy natin maya-maya yung ating topic. Para sa mga kababayan natin ng mga OFWs na kahit nasa ibang bansa gusto pa rin bumalik sa Pilipinas, manirahan at mag-retire dito sa Pilipinas. Kaya naman nag-i-invest ng mga properties para meron naman silang makita na pinagpaguran naman nila habang sila po ay nasa ibang bansa. Pagbati muna, magandang gabi kay Raul Liedo. Nanonood po sa may Mindoro. Medyo maulan daw po ngayon dyan, no? Siyempre, bahagi na ng buhay niya ang DZRH. Mula grade 1, totoo ba to hanggang ngayon, no? Na malapit na mag-retire. Nakikinig o nanonood habang may ginagawa mula umaga hanggang gabi. Dahil sa'yo, Kuya Raul, no? Nananatiling number 1 po ang DZRH at kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang suporta mula grade 1 hanggang ngayon. Shoutout din po kay Linda Monterrey. Good evening po na nanonood po sa May Marinduque. Kay Kevin Paulo Aureliana, kay Romel Livid, at ganun din po syempre kay Melvin Letrodo, kay Papa Will, kay Mama Jovita, and kay Nanay Connie Vista ng Virac. Magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ako po si Attorney Cam. Oras po natin 4 na minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Pinag-uusapan pa rin po natin kung pwede nga bang bilhin ang isang property na meron lamang deed of sale. Pero bago yan, report muna tayo mula kay RH27, Noche Cacas. Isang British sex offender arestado ng Bureau of Immigration sa Romblon. Ang buong detalye mula kay Noche Cacas. Noche? Attorney Cam, inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang British national dahil sa pagiging sex offender o mano nito sa isang operasyon sa Santa Fe, Romblon. Dinala ng BIFSU ang puganteng si alias Andrew, 47 anyos. Siya ay pinusasan sa sitio Kabalian alinsunod sa isang mission order na sinilabas noon pang nakaraang buwan. Ang operasyon ay isinagawa ni BIFSU Chief Rendell Ryan C. sa pakipagtulungan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group, PNP Intelligence Group Region 4B at iba pang law enforcement agency.
Sa record, ang Tutang Briton ay isang registered sex offender sa United Kingdom at napapailalim umano ito sa isang panghabang buhay na sexual offense notification order na inisyu noon pang 2012. Nahatulan din umano sa Australia noong 2009 sa maraming kaso na kinasasangkutan ng sexual abuse sa isang minor de edad. May 4 na taon at 6 na buwang pagkakabilanggo na may 3 taong walang parol. Ito ay matapos na paulit-ulit na pakikipagtalik umano sa isang 15 anyos na biktima. Si Beaumont ay dumating sa Pilipinas noong September 2022 bilang isang temporary visitor. Arit sa 27, natika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Noche Kakas. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Ayan, gusto nyo bang manalo ng 500 pesos? Kaya naman ihanda na po ang inyong mga telepono dahil baka kayo na po ang sunod na tawagan namin. Hintayin lang po ang mahiwagang kring-kring. Ayan, para magkaroon po ng chance na manalo sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono promo. At eto na, meron na po, nasa linya na, natawagan na ang ating winner for tonight. Kring-kring panalo promo. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Bernadine po. Bernadine. Taga saan si Bernadine? Taga Muntinlupa po. Ilan taon na ba si Bernadine? 21 po. 21. Ikaw ba'y nag-aaral pa? Hindi na po. Tapos na? Stop po, opo. Okay, tapos na. Ayan, eto ha. Gusto mo bang manalo ng 500 pesos? Opo. Ayan. Dali, sagutin mo lamang to. At instant 500 pesos ang makukuha mo. Napakasimpleng katanungan. Ano ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas? DZRH po. DZRH, congratulations! Yay! Nanalo ka ng 500 pesos. Huwag muna ibaba yung telepono para malaman kung paano ito makuha. Ikaw ba, Bernardine, ay may gustong batiin? Wala naman po. Maraming salamat po sa programa niyo, ma'am. Okay. Marami po kayo matulungan. Thank you so much, Bernadine. Ayan, at kung nais nyo rin pong manalo ng pera, pumunta lamang po sa Facebook page ng DZRH News at tignan po ang aming pinned post. Doon po, mag-register lang sa aming online form, ilagay ang tamang cellphone number at baka ikaw na ang mapalad na manalo ng 500 pesos sa aming kring-kring panalo malakas sa telepono. Congratulations ulit kay Bernadine from Muntinlupa. Balikan po natin yung ating topic. So, nasabi na po natin na nung bago tayo mag-break, no? Again, kailangan po due diligence, no? Yung buyer po, kayo po ang maglalabas ng pera, dugo, pawis, at syempre paghihirap para lang buno yung pera na ibang babayad ninyo, kaya dapat bago nyo po yung pakawalan, milyon ang papalabasin nyo, no? O 100,000 pesos. Kailangan po sumangguni muna kayo yan sa mga abogado na malapit sa lugar ninyo. Konsulta lamang po, no? Para safe na safe ang inyong transaction. So kung halimbawa na exercise nyo na yung due diligence, na check nyo na yung kumuha na kayo ng duplicate na copy ng certificate of title, ay pinuntahan nyo po yung property at satisfied kayo na ito yung property na bibili nyo at walang nakatira doon at siya talaga ang may-ari ng property. So, eto na. Kunin nyo na po yung mga dokumento na kailangan. Now, meron pong mga iba na deed of sale lang. So, ibig sabihin,
Sila ang possessor, sila yung nakapwesto na dun sa property, pero hindi nakapangalan sa kanila. Dahil alam naman po natin na after the deed of sale, hindi po natatapos dun ang transaction para mailipat yung pangalan sa inyo. Hindi automatic na kapag kayo po ay nag-execute ng deed of sale, automatic darating yung titulo ng lupa na nakapangalan na sa inyo. Hindi po. So marami pa pong proseso. At minsan sa dami ng proseso at sa dami ng babayaran na rin po, no, hindi na aasikaso. Pero meron naman silang notarized deed of sale. Okay. So pwede mo bang bilhin yun? Notarized deed of sale? Alam nyo po, maaari namang magkaroon ng ganitong transaction. Pwede nyo pong bilhin yan, no? Pero may mga risk po na tinitignan kapag ganito ang transaction natin. So, kailangan, bukod sa due diligence, mag-exercise pa kayo ng another diligence kung deed of sale lang ang inyong pinanghahawakan o yung pinanghahawakan ng seller, no? So, check nyo unang-una, nasa kanya ba yung titulo? Okay? So, kung nasa kanya yung titulo, again, due diligence, check nyo yung kuha kayo ng copy, ng certified true copy ng titulo para ma-double check yung history ng property kung cancel na ba to. Kasi mamaya baka namang cancel na ito. Ang danger po kasi kapag halimbawa nabili kayo ng property tas deed of sale lang, baka naman naibenta sa iba yan, no? Tapos, nagkaroon ng double sale. Ibig sabihin, hindi lang siya yung pinagbentahan. Meron pang iba. Tandaan ninyo, kung nagkaroon ng double sale, ang sabi ng ating batas, yung unang makapagparehistro in good faith, siya ang kikilalanin na may-ari ng property. Assuming na yung buyer na yan ay hindi nakapagrehistro at merong ibang buyer na nakapagparehistro in good faith. Ibig sabihin ng in good faith, wala siyang kamalayan na nagkaroon ng dalawang bentahan, no? Ang alam niya, siya lang yung pinagbentahan. So kung halimbawa siya po ay nakapagparehistro, dahil wala siyang kamalayan na meron palang ibang deed of sale na na-execute din yung manggagancho na dating owner, nanlalamang na dating owner, maaaring mapalipat sa kanya ang title ng property. So, paano yun? Kung na-cancel na pala, tas nailipat sa iba, wala na. So, useless, no? Na bilhin nyo yung property dun sa hindi nakapagparehistro. Yun lang naman yung isang sa mga risk, no? Pero kung halimbawa, yung property na bibilihin nyo na naka-deed of sale, no? Notarized deed of sale, pina-annotate niya yung bentahan sa property. Pina-annotate niya, pinarehistro niya yung bentahan. Ngayon, kung pinarehistro niya yung bentahan, ibig sabihin, yung mga susunod na mga transaction doon sa property na yon, walang bisa na. Kasi nga, hindi sila nag-exercise ng due diligence. Ibig sabihin, hindi sila kumuha ng certified true copy ng title. Kasi makikita doon na, uy, teka lang, bakit ko bibilhin to? Meron na palang unang pinagbentahan. So, ibig sabihin, hindi na mapapasayo yung property kasi naibenta na sa iba. So, yun yung sinasabi natin na exercise ng due diligence. Okay? So, kung pina-annotate niya to, at nakita naman doon na nagkaroon ng deed of sale, hindi lang talaga, for whatever reason, hindi niya napalipat yung title sa kanya, wala pa siyang pera pambayad ng mga capital gains tax, transfer tax, documentary stamp tax, tsaka yung mga processing fee, natenga for a while. So, okay lang, no? At least, siya yung possessor, naka-annotate sa title, may deed of sale, notarized deed of sale. So, ibig sabihin, mag-execute na ng another deed of sale. Pero ang problem lang po dito, dahil itong second buyer, kasi kayo parang na kayo first buyer siya, so second buyer kayo, ang mangyayari po niyan, kapag kwentahan na po ng taxes, kasi kukuha po kayo ng car, ang car po, ibig sabihin niyan, hindi yan sasakyan, car sa BIR. So,
certificate authorizing registration. Pag kumuha po kayo ng car at nakita po yung series of transaction, may naunang transaction, hindi lamang napailipat ang title, hindi nabayaran ng tax. May pangalawang transaction, eto na, si buyer. So bago malipat sa yung title, kailangan bayaran yung dalawang capital gains tax. Dalawang transactions. Ang problema, papayag ba si first buyer, no? So dapat alam nyo yung mga consequences na gagawin, no, kapag bibili kayo ng property na deed of sale lang. So ang taxes implication niyan medyo mas malaki. So again po, 2 transactions, and take note, kung medyo matagal-tagal na yung property, ang bentahan na yan, no, baka meron na po yung mga, of course, penalty and surcharges na kailangan yung bayaran sa PIR. So imagine the hassle kung halimbawa nagbayad ka lang dun sa may first buyer, tas hindi mo na-realize na, oops, teka lang, yung capital gains tax nito hindi na bayaran. Paano yun? Kung pumayag si first buyer na siya magbabayad, okay, fine. Walang problema. Paano kung hindi siya pumayag? Alam niyo po naman ang mga seller, ganito po yan. Pag nakakuha na ng pera, niho, hindi na kayo babalikan. Tapos ang hirap ng kausap. Ang hirap na mag-execute ng mga kailangan ng mga dokumento. Pag hiningi mo, ang hirap kausapin. Ang tagal sumagot. So, lugi lagi, no, si buyer. So, kailangan, usually, ang ginagawa nila, iniaawas nila yung mga babayarin sa buwis para sila na magbabayad. Total naman, sila yung may interest to transfer the property on their name. So, sila na ang magbabayad doon sa BIR directly. Iaawas or ibabawas na lang doon sa total contract price. So, usually, ganun ang ginagawa. So, dapat aware ka sa mga ganito. Kasi kung hindi ka aware, baka lugi ka kasi binayaran mo yung fair market value. Tapos, malaki pa pala yung babayaran mo doon sa BIR, no? Doon sa double transaction na nangyari. So, yun yung mga risk na dapat alam mo at ready ka, no? So, beware sa pagbibili ng mga deed of sale lang, no? May mga risk. Again, pwede mong bilhin kung nag-exercise ka ng due diligence at saka another diligence, no? Para ma-check kung itong property na ba ito ay yung kanilang bentahan ay napa-annotate or napa-registered, o kaya naman ito ay isa sa mga biktima ng double sale, o kaya mga marami pa, no? Marami silang pinagbentahan. So yan po yung mga dapat aware ka. Tas mamaya pag-uusapan pa rin po natin yung mga OFWs na pinapangalan yung property, bibili ng property, tapos ipapangalan sa mga kamag-anak. Ano ba ang advantage at disadvantage nun? Sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal, kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes.
Ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam. Hanapin niyo po ako. I have a TikTok account. Search na naman po. ATTYCAM. Pag medyo may questions kayo, ayan, PM lang kayo. Ayan, sumasagot po si Attorney Cam doon. Magandang gabi muna, pahabol. Greetings po kay Jerry Sumagaysay, Margarita Guevara. Happy Wednesday. Nanonood po sa Pampanga. Ganon din po kay Ann Rim sa Balboro, Miggy Villa, and syempre, pahabol, pabati din po kay Tita Erlinda Agloco, dyan po sa may Marcos, Ilocos Norte. Ayan. At syempre, gandang gabi rin po sa mga nanonood po sa atin, kina Tita Teresita. Ayan. Kamusta na po? Yung mga OFWs natin na nakikatutok at nakikinig, magandang gabi po. So, pinag-uusapan po natin, no, kung halimbawa kayo pong mga nasa ibang bansa, I know na kayo po ay medyo hindi makauwi. So, dahil hindi po kayo makauwi, usually pag bibili po kayo ng property, pinapangalan nyo na lamang po sa kamag-anak ninyo, pwedeng kay nanay, kay tatay, o sa mga kapatid. Ano po? Ang problema kapag time na ng pag-uwi at kailangan nyo pang kunin na yung property, doon na po nagkakagulo kasi minsan, no, ayaw ibigay o di naman kaya na isang lasa iba or naibenta na rin po sa iba yung property dahil nakapangalan sa kanila. Yun ang masakit, no? Yung pinag-ipunan mo, wala na. So kaya ang sinasabi natin, no, pinapayo natin sa mga gusto mag-invest sa mga kababayan natin sa OFWs, okay naman na magpangalan, no, sa mga magulang, kamag-anak, relatives. Ang problema po kasi, baka ito pa yung maging sigalot ng pagwasak ng inyong relasyon. So, ang gawin nyo na lamang po, sila po ang ipag-transact ninyo, pero dapat nasa pangalan nyo po yung property. Ibig sabihin, kung kayo po ay hindi maka-exercise, no, ng personal na makipag-usap sa buyer o kaya makapagpirma doon sa deed of sale, pwede naman po kayo mag-execute ng special power of attorney sa mga kamag-anak ninyo on behalf of you. So, ibig sabihin, pangalan mo pa rin ang lalabas doon sa title, hindi sa kanila. So, safe yon, no? Sila lang yung magtatransact. Ang kagandahan kasi nito, isang tax lang yung kailangan ninyong bayaran. Like for example, capital gains tax, deed of sale, no?
Aside from the, of course, transfer tax, documentary stamp tax, I'm talking about yung sa CGT, no? Ang problema kasi kung halimbawa uuwi ka, tas gusto mong ipalipat sa yung title, so mag-execute kayo ng deed of donation, another tax na naman po yun, that's 6%. Ang capital gains tax natin 6%. Another 6% pag uwi mo, 12% na yung nabayaran mo, di ba? So, another process ulit, bayad ko ulit transfer ng transfer tax, documentary stamp tax. So, yung gastos mo madodoble. Whereas kung halimbawa pinangalan mo sa'yo, nag-execute ka ng SPA na siya lang yung bibili on behalf of you, siya yung magbabayad on behalf of you, pero yung title sa'yo. So, ganun po. Yun ang kagandahan kung diretso pa rin sa'yo. Para una, iwas gulo, iwas away, and pangalawa, iwas doble bayad ng tax. Okay? Maraming salamat. Nakasama niyo po ngayon. Muli po ako po si Attorney Cam. Para po sa DZRH, Usapang Legal. Susunod na po, Usapang Pangkalusugan naman po. Kaya dyan lang po kayo, wag kayong aalis para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attorney Cam po, oras po natin. 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Hello,